Araw ulit mga ka-59 and God bless po sa ating lahat. Ingat po sa duty natin always at palagi po nating tandaan yung mga protocol and maximum tolerance po sa duty natin. Okay, yung topic po natin ngayon, isa rin po itong tanong ng ating followers. Humihingi siya ng tulong kung paano ma-enhance pa yung kanyang kaalaman at the same time dito sa kanyang area. So kami message niya lang po sa akin. Gusto kong bigyan agad ng kasagutan kasi alam kong kailangan niya. So masarap kasi i-cater ng mga ganitong klase mga followers po natin, mga 5'9 po natin, higit na gumaling, humusay sa trabaho nila. Yan po yung ating vision sa ating pag-vlog para makatulong sa kanila ng kung paano nila i-handle yung trabaho nila. Okay, yung tanong po niya is ganito. Nag-handle po siya ng isang condominium na hindi pa fully accomplished. So it is residential. Possible po yan, no? Kasi po mayroon po kasing yung mga condominium, it's either residential or commercial. Pero malamang ito po ay residential po ng kanyang ini-handle. Ano po? So ano yung dapat gawin? At isa alang-alang pagdating po sa nag-handle tayo ng ganitong mga pagkakataon sa mga condominium po. Okay, una syempre tingnan po natin dito yung mga dapat alang-alang po ano yung mga protocol about construction workers. So, siyempre sa mga hindi pa fully accomplished na mga condominium, may mga protocol po yan. May house rules and at the same time po, meron din po yung protocol doon sa mga tenant na po. Kasi minsan po yan, may mga condominium na may tenant na sa ibang mga unit at the same time, kino-construct pa. Ito yung sobrang mahirap po i-handle kasi mahahati po yung mga policy at protocol po dyan at dapat ang security officer po marunong po dapat yung mag-handle kasi ibig sabihin po hindi biro yung i-handle niyan. Unang-una, ano ba dapat ang mga dapat isaalang-alang pagka mga ganitong sitwasyon? Una, syempre dapat ang security officer well coordinated po tayo sa ating admin. Kailangan po merong masusing pag-uusap ang officer at ang admin ano yung tamang proseso at protocol na dapat gampanan kung meron pa tayong mga workers na hindi pa totaling na ito-turn over ang condominium doon sa mismong nagmamanage. Kasi nakaranas na din po ako niyan na hindi pa fully accomplished yung condominium na kasi 4 na yun na building po yan ang handle namin that time and then meron kami isang unit, isang building na tapos na may mga tenant na at may mga unit naman na under construction pero may tenant na din. So, ang hirap pong i-manage yan kasi kailangan masusing pag-observe at pagbibigay ng mga recommendation sa admin ano yung pwedeng gawin pagdating sa safety and security nung area. So, kailangan ang officer po naka-connect ng husto sa admin kung ano yung mga protocol. Ngayon, i-explain natin doon ano yung mga nakikita natin na dapat gawin. Siyempre po, sa construction po, kinakailangan na andyan po yung tinatawag na paano maging safety yung mga tenant na papasok despite may construction. Kasi mostly ngayon ay wala ng mga security officer doon sa mga building. Naka-charge na po kasi lahat yan sa security. Kaya nga magkasama na sa ngayon ang tinatawag na safety and security. Kailangan magkasama po. Hindi pwedeng secure ka lang, hindi ka naman safety. Hindi naman ibig sabihin na safety ka, hindi ka naman secure. So, talaga dapat po ang mga security personnel marunong pagdating po sa mga safety. Kaya nga kasama na po yan sa mga training ng mga security guard about sa safety. Okay, ano yung pwede natin gawin dyan? Tingnan natin ano yung mga protocol when it comes to house rules ng ating condominium. Kung saan tayo naka-assign. Ano sa inyo? Nagtanong po nito. Ngayon, base doon sa nabasa nating house rules, pag-aralan natin na kung ito ba'y akma na meron pang construction. Kasi sometimes, may mga building na ibinibigay ang protocol or house rules doon lamang sa fully accomplished na ibig sabihin, kailangan itong sundin ng mga tenant, itong house rules na to. Kaya lang, pag may mga workers na, minsan nakaka-interrupt po yan. Hindi natin pwedeng sabihin na kasama sila sa house rules na ipapatupad natin. Kasama, pero minsan nalilimitahan po yan. So, dapat there is a coordination from the security officer para makascade ni officer na kung ano yung pag-uusapan nila ni admin sa mga tao niya. Kailangan po nakaano yan, detalyado po kasi pwedeng mabalikan kayo dyan na hindi alam ng admin, kapalpakan po ng security officer yan. So una, dapat tingnan dyan yung nga po yung safety. Pag okay na, naplansya na yan yung mga pagpasok nila, anong oras ba dapat?
kung saan gagawa yan. Kasi pwede, ganito po yan ha, kung merong kino-construct, kasi minsan may unit, may tao na. Ngayon sa kabilang unit, under construction pa. Ngayon dapat po, pagdating sa ganon, ano yung mga protocol na dapat ipatupad kapag ang construction is nasa unit na. Kasi pwede ang construction nangyayari sa mga labas na, kunyari tapos na yung mga unit sa mga building na lang sila, yung halimbawa patsi-patsi na lang, pintura sa ganito, gawa ng daan, ganyan. Pero kung meron pa din mga unit na ginagawa despite yung katabi meron ng unit, kailangan ano ba ang protocol na dapat ipatupad dyan, like yung noisy works, kailangan anong oras pwede silang gumawa kapag maingay, like yung mga magdidrill, magtutok-tok ng mga tiles na yan o magpamartilyo or basta yung maiingay na ginagawa nila, nag-grind, syempre yung kabilang unit magagalit yan. Kailangan ano yung sinisecure ng mga workers na dapat bago sila mag-start, na-check po ng security yan. Kasi minsan gumagawa na lang yan, hindi na-check ng security, nag-ingay, nagalit ang tenant, tumawag sa admin, bulilyaso tayo dyan. Kailangan may approval ni admin anong oras dapat gumawa sila. Despite na may mga clearances, syempre pag nag-clearance naman ng admin yan, naka-FYI yan sila sa mga tenant na maapektuhan, na hindi pwedeng gawin, hindi pwedeng hindi nila gawin kasi pwedeng maapektuhan yung buong unit na kailangan nilang gumawa kahit maingay na pagbigyan ng for how many hours. O ginagawa nila yan sa mga time na hindi na walang pasok, mga weekend yan. Depende pa rin sa sitwasyon po yan kasi the more na weekend sa mga kondominyo pag residential, the more na ang daming tao, the more na nagpapahinga sila niyan. So dapat nakaano lahat yan sa admin. Dapat ang officer marunong tayo na makipag-coordinate na just in case magka-problema, at least noted po ng admin natin. Iyon ang wag nating iwawala mga officer. Wag nagmamagali kasi iba dyan, kung mo na matagal na, aangas na, hindi na tinitake for granted na nila yung mga mangyayari. Dapat po lagi naka-concern sa admin. Dahil ang admin po, sila talaga yung excuse me, pwedeng magsalag sa atin just in case magka-problema. Paano kung magka-problema ka, hindi alam ng admin, ikaw mapuputokan niya ng officer. So dapat always coordinate po tayo sa admin po natin para ma-clear po yung ganyan. Okay, next po din yung dress code. Siyempre, papasok yan especially sa mga high-end condominium. Titingnan din natin kung ano yung protocol pagdating sa mga dress code. Hindi pwedeng nakasando lang, pag-alagala sila dyan sa hindi na dapat pumunta, kung saan lang dapat yung area nila, kung saan sila gumagawa, dapat doon lang. Okay, sa mga unit, balik tayo dun sa loob, dapat chinecheck din po ng ganyan. Kasi may possibility na, di ba pag gumagawa sa unit, katabing unit, may akupado na, walang tao, alam na mga gumagawa yan, gumawa ng kalokohan. Pwedeng butasin yung dingding doon, pumasok, duma para magnakaw. Marami pong ganyan. Dapat may pag-observe tayo o pag-check sa kanila na discreet or unannounced. Kailangan pag robing katok agad, dapat bukas agad sila. And then check niyo yung paligid lahat, pati mga CR, mga kesame. Tingnan niyo, maging observant, baka mamaya binubutas na yan, gumagawa na para makapagnakaw sa kabila. Dapat po ang guard talaga, criminal thinking yan. Hindi masama po yan mag-isip tayo lagi ng masama. Kasi parte po ng trabaho natin yan. Ibig sabihin, baka may magnakaw. Hindi sabihin magnanakaw talaga. May possible po eh. Diba, pwede di ba magnakaw, diba? Kung nandun sila. Yan nangyayari ngayon. Diyan dumadaan ng mga kawatan or na pumapasok sila sa mga construction, not to the point magtrabaho, mag-construct yan, nagmamatsyag yan. May mga ginagawa, pwedeng sila yung nag-intel ng mga magnanakaw sa labas, sasabihin, ganito, puntahan nyo, ganito, ganyan. So, madami. Ngayon, isa pa dyan, yung mga gate pass. Paano yung mga deliver nila, ano yung dapat kuhanin bago mapumasok yung mga delivery, paglabas, especially gate pass yan, yung mga pull out, kasama po yan. Dapat mabusisi dyan ang mga security guard kasi maraming nangyayaring ganyan excuse me, na nagkakanakawan sa ng construction, sa guard pumapalpa kasi nga hindi nila na-check mga tanso, yan. Napakahirap i-handle niyan kapag may mga workers pa. Pero kung may sistema po ang officer, napakadali lang i-handle din kasi matrabaho talaga. Pero kung may sistema ka na at tama yung sistema mo, madali po nating makontrol yung mga bagay na ganyan, nakawatan, makapagnakaw sila, makapagtrabaho na hindi tama, anong oras dapat ang pasok. Dapat po na-check din niya kung nakauwi na, dapat yung ka-head counts niyan, ilan ba yung mga pumasok na workers, dapat na-check po lahat yan. Sa logbook, makikita kung ilan yung pumasok, ilan yung lumabas. Kasama po yan. Siyempre, baka mamaya may nagpatiiwan dyan, tapos naggawa ng kalokohan, anong mangyayari na? Diba? So, sa mga smoking, dapat wala silang dalang mga lighter dyan, mga posporo, mga sigarilyo. So, chinecheck din po yan. Kaya pagpasok, dapat ang
mga guard, well, check po yan. At saka dapat coordinated din ang mga officer doon sa kanilang mga foreman kung sino nag-handle sa construction na yan or mga subcon na yan. Dapat aware sila. At dapat nagkakaroon din ng orientation bago mag-start. Halimbawa, bagong hire ng mga contractor yan, darating siya, mag-i-start sila. Dapat ino-orient ng security officer yan, including kung mayroong mga safety officer yan, ano yung mga protocol. Ganun naman po talaga dapat. Hindi yung pakakawalan na lang niya. Pag nakita mo manigarilyo, kasi sir, hindi ko po alam na bawal pala manigarilyo dito. Pwede ba natin sabihin yun? Policy ng company yun. So, magbe-bail sila, magpa-fine sila. So, dapat ino-orient, bawal ang smoking dito, ito dapat. Pag kayo may mga hotspot work na tinatawag, kailangan may fire extinguisher kayo dyan or ano yung dapat, na just in case of any emergency, madali natin makokontrol yung pwedeng mangyari. Dapat ganun po yan. Hindi tayo bara-bara dyan pag ganitong mga condominium kasi maraming tao dyan. Sa mga safety, baka mamaya may ginagawa yan sa mga kesame or what, biglang may bumagsak dyan na kung ano man na hindi sila gumawa ng safety precautionary measure, mahirap. Kasi nangyari yan sa mga hinahawakan ko, tulad sa mga latest lang na may ginagawa sa amin isang unit and then itong mga gumagawa, naghihinang yata ng para sa ano ng aircon merong fire sprinkler doon sa katabi, tinamaan ng init, siyempre pumutok yun, di sirit ang tubig na yun. Ngayon, ang pinapalabas, hindi raw nila alam na active pa ba yung fire sprinkler na yon. Di gagawa natin ng report yun. So nakalagay sa report ko, wala silang ginagawang safety and precautionary measure. Ibig sabihin, halimbawa, alam mo sprinkler yan, isipin mo agad, malamang active to. Di gumawa ka ng safety para just in case na maghihinang ka, mainit man yan, hindi puputok yung bulb ng sprinkler. Hindi ginawa, akala daw, di maayos na yung unit and then panibago sila, bayad sila doon. Can you imagine mo yan? Halimbawa na yan, sabi ko, halimbawa kuryente yan. Sabi mo, hindi to live. Hinawakan mo, nakabalag pala, hindi tabi, hinawakan mo. Ano mangyari sa'yo? Mamamatay ka doon. So, asa yung safety and precautionary measure doon? So, dapat, pag alam mo, pwede sa'yo, baka live today, check mo, may tester ka, di ba? So, dapat ganun po. Kailangan, very, ang officer dyan, kasi sa iyo lahat tatama yan as an officer. Bakit hindi nyo na-inform? Bakit ito? Puro ganyan yan. Kaya kailangan, ang officer, maging observant, ano yung pwedeng dapat na i-recommend natin sa admin para ma-support yon. Kasi nga hindi rin napapansin ng admin dahil siyempre puro paperwork yan sila. Ikaw officer dyan ang nag-check na may ikot dyan, tinitingnan mo ano yung pwedeng mangyari. So dapat nag-i-inform lagi tayo, dapat lagi report. Mahirap yung verbal lang kasi pag nagka-problema yan in return, minsan hindi naman lahat umiiwas yan. Siyempre bayaran yan, iwas puso yan. Ikaw malalagay sa alanganin officer. Kailangan, kung may recommendation ka, you have put it in writing, ikaw mo na report and then ipa-receive po natin sa admin para mapag-aralan nila. At bigyan din natin ng copy ang agency just in case para at least aware din sila. Huwag niyong sasarili nilang lang natin kapag may mga ganyan. Kasi may mga admin naman talaga na will support, na talagang binibigyan. At yun ang masarap kasama na admin. Kasi hindi naman lahat ng magiging admin talagang minsan pa nga nangyayari sa iba ang kalaban, gwardiya ng mga admin. So, pangit po yun. Dapat ang admin and the security, maganda ang rapport po niyan kasi may isasaalang-alang po ang trabaho niya. Kasi pag gano'n nakita ng mga officer na hindi naman tayo pinapagyan ng admin, hindi sabihin kampihan ibig sabihin walang magandang rapport, masisira po yung trabaho. Kanya-kanya yan, wala na, magulo. So, mas masarap yung andun yung magandang rapport ng admin and then the officer, pati yung mga security. Dapat talagang admin and then the officer, iyan dapat talaga ang magkatandem ng gusto. Sa tama, ha? Kasi hindi naman lahat ng admin, okay, gumagawa din ng mga kalokohan, wag po. Kailangan na security pa rin ang makitaan na hindi tayo makakalusot dito kasi maayos ang patakbo nila. May mga ganon. So, hindi natin nilalahat, pero syempre, sa larangan ng trabaho, maraming nangyayari ganyan. Kayo napakaswerte ng mga officer na kapag nakatapat kayo ng mga admin officer, especially the property manager ng mga condos, commercial man yan or residential, napakasarap pong kasama sa trabaho. Ganun. Kaya mahalin nyo na, ibig sabihin pahalagahan po natin yan, huwag nating abusuhin. Okay, yun lang naman yung mga dapat isaalang-alam. And then, isa pa po pala yung ating dyan is yung mga, yun nga, sabi ko na rin yung tenant concern. Kailangan po, may handle din natin yan kasi ang daming
makukulit din ng mga tenant na miski may mga paper na-inform na sila ng admin, nag-memo na, ang dami pa din, ganito, ganyan, bubulyawan talaga mga guard. Handa po tayo dyan. Kasi normally sa atin talaga ibabagsak yan part ng trabaho po yun. Minsan, bakit ganito mga elevator niya, gulo-gulo, ganyan. Hindi naman tayo talaga naghahanto ng elevator na yan. Pero, as a command responsibility, sa atin talaga yan. Kasi kumbaga, hindi naman totally tayo yung sinisisi ng mga tenant. Kumbaga, naglalabas lang din sila ng emotion nila. Minsan, we have to accept na lang po yun. Tapos nga yung maximum tolerance, sobrang haba. And then, ipapaliwanag natin ng tama. Sir, pasensya na po, ganito po, ganyan. Kaya nga sa amin, minsan, kapag ka nagkakaproblema yung mga elevator namin, ako yung nag-handle, ako yung nag-ooperate para pag may mga tanong ang tenant, ako yung makakasagot. Kasi pag mga plain guard ang mag-handle, medyo minsan nababaraso, di ba? Yung parang, ay kung yung guard pa, hindi marunong sumagot. Hindi, sabihin, bastos, arrogante na naman. Di ba? Pag officer, yung mga ganon. Minsan tayo din manggagawa ng trabaho ng mga plain guard natin, not to the point na parang ginabawa. Hindi, kailangan i-assess po natin. So, pag problema, ako yung nag-handle, i-operate ko yan. Pag may tanong sila, ganito po, ganyan, kasi po, ganito po, ganyan. Hindi, alam nila na may intent. Tsaka alam mo paano mo dalhin yung sitwasyon niya as an officer na dapat maingatan din natin yung ating admin. Hindi natin kinakampihan. Ang point kasi ang admin talagang ang nabubumbo pagdating sa complaint. So, syempre, sila yung nagmamanage, kailangan masupport natin na, opo, kasi nga po, kahit nga po yung admin po natin, talagang na ano na rin po sa mga concern, dahil nga lamang po ang elevator, talagang kailangan ayusin, dahil po pag nagtagal yan at hindi talaga sinyat down yan, maaaring pwede pong lalong magtagal na hindi po magamit. So, tayo lahat po maapektuhan. Kaya, pantitsaga na lang po, ma'am, sir, pasensya na po sa inconvenience po, pero hopefully matapos. Hanggang kailan na ba matatapos yan? Kasi ganito na kami, ganyan. Huwag niya sasagutin na mamaya, hindi, sir, ma'am, pasensya na po, hindi ko po masasagot yan. Depende po sa ating pong providers, ang ating elevator, kung hanggang kailan. Hopefully nga po, gusto rin namin na matapos na ng maaga para naman pumapadali ang ating pong mga transaction dito po sa building. Di ba? Maganda yung sagot. Alam mo, ano lang yan pagbigay lang ng tamang maayos na sagot sa mga tenant, di naman maramdaman nila, marunong tong guard sumagot, talagang naintindihan. Ganun lang. Huwag mong galit na nga siya, magagalit ka din. So, ano mangyayari? Hindi magulo, di po ba? So, dapat tayo laging nagpapacify nung anumang sitwasyon na pwede mangyari. So, maraming pong salamat. I hope po nakatulong-tulong mo kay sir na nag-message po sa atin na ito lang po yung mga gawin. If ever po sana may mga tanong ka, pare ka din po dito kasi medyo aral ko na rin to kasi nag-handle na rin po ako ng mga ganitong condos na under renovation pa, under construction pa. So, marami po talaga. So, tanong ka lang po sa rin din. Nasagutin ko naman po yan. Maraming salamat at ingat po and God bless po sa atin.